Magandang araw po mga kabayan. Balik po sa Pinilangan. Ayan, magaling na po ako. Ayan na may buhay na. Naway safe po ang lahat. Ngayon po gusto ko pong bumili ng mga karne. Saka yung mga iba-ibang mga ingredients po from Asian shop. Punta po tayo sa city center. Medyo mag-iikot-ikot po. Pero hindi po matagal syempre. Alam niya na, baka mabinat ang artista. Tara, samahan po ninyo ako. At magmamayaman po tayo. Inspired by namaisip, tara na po. Medyo makapal na po ang yelo. Dito po ako sa kotse ng Finnish father ko po. Nagpasama po ako sa pagbili. Dito na po sa paborito ko siya. Dito po bumibili ng mga karne. Kasi mga Asian parts, nagbebenta rin po sila dito. Yan, bibili rin po ako ng bulalo. Maganda yung bulalo nila na ngayon. Maraming bone marrow. Kapag gagawa po ng chicharon, pakukulaan nyo lang po sa asin hanggang sa lumambot. Yung talagang malambot na malambot. Sa medium high heat po, wag po masyadong malakas ang apoy dahil lalabsa po yan. Lagyan po tayo asin, saka paminta. Pakukulaan lang po natin, simpleng-simple hanggang sa lumambot. Tandaan po ninyo, medium high heat o medium heat, mas maganda po. Malambot na po ang balat ng baboy. Patayin na po natin ang kalan at pwede nyo rin pong itapon yung pinagkuluan o gamitin nyo po sa ibang putay. Ako po itatapon ko po ito. Gagamit po ako ng tong pantanggal at hilera ko po dyan sa patuluan. Mas maganda po talaga may sarili kayong patuluan. Ayan po, siyempre kung nasa abroad po kayo, malamig na bansa, patuyuin nyo po ito ng 1 to 3 days. Matagal po talaga dahil si Chano po ang gagawin po na. Siyempre sa Pilipinas, mga 1 to 2 days na po sa ilalim ng araw. Pero nasa ibang bansa kayo, gagamit kayo ng oven, ilagay nyo po ito sa oven, 50 degrees Celsius overnight. Matutuyo po yan. Pero maganda, palamigin nyo po muna bago nyo lagay sa oven. Ayan po mga kababayan. Overnight po ito sa oven ng 50 degrees Celsius. Kailangan po matigas, wala pong parting malambot, para pag pinirito po natin ay magiging chicharon. Diba? Malamig na po yan. Ayan, medium high heat po ang mantika. Kailangan po talaga medyo maraming mantika. Huwag pong kukunti para mas malasa ang ating chicharon. Bubuksan ko po muna ang range hood. Baka umamoy po kasi dito sa loob ng bahay ko eh. Paglalagay po ninyo, gagalaw-galawin po ninyo. Dahan-dahan pong umaalasa. Pag umaalasa na po ilalim, baliktarin nyo po kasi baka bumilot. Yung bumilog. Medyo galaw-galawin nyo lang po. Huwag nyo pong patidikitin sa ilalim sa ilalim ng kawali. Kung ano yung pagpipirituhan. Kailangan ganyan-ganyan lang po. Galaw-galawin po ninyo yung mantika para mag-react at umalisa ng maayos. Yan. Yung sinasabi ko yung umiikot siya. Yan, o diba? Ang ganda po na resulta. Palitan rin po agad natin para hindi bumilog. Para naman yung etong parte na to balasa. Ayoko po kasing masunog. Kapag may mga parte pong ganyan, ito na lang po gawin nyo. May mga nakikita pa kayong balat. Ayan, napakaganda po ng resulta. Nadali na po natin ang isang chicharon. Di ba? Okay na po itong isa.
Kung saan ko po pinatuyo yung aking chicharon, dito ko na rin po patutuluin. Para hindi po sayang sa gamit at sa paghuhugas. Siyempre, ngayon may kabatugan ako. para tipid sa kilos yun at sa mga gamit. At tuloy-tuloy lang po natin hanggat hindi tayo natatalsikan. Hindi. Hindi po yung tatalsikan kasi ito yung tuyo po yan. Ito po yung pinakamasarap talagang parte, yung pagpiprito. Pero ingat-ingat po mas maganda na rin meron kayong pantakip. Na pag gumabalok to po, balok to rin nyo agad. Tapos bus-busan nyo. Kaya po yung mga gumagawa ng chicharon, ginagalaw-galaw po talaga nila para umalsa ng maayos. Diba? Ganda ng pagkakagawa po natin sa chicharon. Ito po yung pinakamadaling paraan po ng paggawa ng chicharon. Pero syempre, ingat po sa pagpiprito. Ayun po yung pinaka-importante. At saka medyo natin baligtarin kung gusto natin medyo slightly golden brown yung balat. Ito po kasing nabili kong balat, napakalinis. Wala pong halong extra. Yung taba na malabo pag naprito, wala pong ganun. Talagang yung taba po nito, taba na nakadikit sa balat, kaya napakasarap. Ayan! Naprito na po lahat. O diba? Napakaganda po ng resulta. Ayan! Luto na po. O diba? Napakaganda po ng resulta. Crunchy lang. Meron po ako ditong suka, asin, sili, konting paminta. Meron pong fresh green chili. Masarap po kumain ng ganyan pag may chicharon. At meron din po akong neutralizer. Vegetables. Kano po tayo? Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo na may safe po ang lahat. Bago po tayo pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Pero maraming salamat na po sa family. Hindi po sa amin sa araw na ito namin bawat sa po ay safe. May sakit po ay gumaling po. Mga kababayan po namin maraming iniisip. Mabawasan po nga din ang mga problema. Maging positibo po sa pananaw sa buhay. Napakasarap pong kumilos na may pagkakaisa po sa isang pamayan at kaya po bahala po sa amin. Sinusunod na po namin sa inyo lahat sa alam na Jesus. Amen. Inamin ko po lingonberry. Kasi ito po yung ginawa ko. Fresh. So, for the whole winter season, meron po akong unlimited supply ng mga juices, mushrooms, and berries. Diba? Lagyan na natin pa lahat para mas masarap. Ang lingonberry po, napakasarap. Para po siyang bignay o bugnay na manamis-namis.
Gumawa pa pala akong asin na may asukal na may sili. Pero ito po ko ditong favorite ko itong crunchy apple. Para yung aking mga titirahin ngayon, balanse. Hindi pala balanse. Nababalanse lang pala yung lasa. Oh, diba? Sukang may sili. Mainit pa. Pag mainit, pag may init, may kunit pa pong ganun. So, ito na. Super excited kasi. Ano bang isa? Ito. Maya po muna to. Mainit. Ito. Pag malamig na po yan. Malutong na talaga. Yan po. Ito kasi huli nating pinirin ko. Super excited kasi. Ang sarap pag may ganito po nababalanse yung lasa. Matamis po ito na maanghang. Pagdating dito to, malapit sa buto maanghang. Pero hindi naman po sobrang anghang. Kaya ko naman po. Diyan yun lang po yung recipe. Kung nasa Pilipinas po kayo, hintayin nyo pong talagang matuyo, tumigas yung balat bago po ninyo iprito. Mahirap pa siya. Ang sarap. Kaya napapasok ako. Sili, sarap sa may sili. May suso. Yun. Parang gusto ko yung ganito kapag kumakain ako ng mga may
mga fresh vegetables and fruits. Mas nalalasan po yung linamnam ng chicharon. Yung pinaka-paborito pong isa sa paborito ko po, isa sa mga paborito kong masanas, yung Pinis Apple sa ito. Pinis Apple kasi maliit, hindi po siya kapula pero napakasarap po ito. Ito po. Pag kumakain ako mansanas, naamoy ko Pasko. Hindi ko muna nabababad isa sa suka. Ang sarap. Isipin po ninyo weird yung kombinasyon ko, pero hindi po. Try po ninyo sa bahay. Pulutan, ganito. Naubos ang budget nyo. Mahal, di ba ng mga prutas sa Pilipinas, ang mga gulay. Siyempre hindi naman po lugar sa lahat sa Pilipinas mahal yung tinda. Sa mga probinsya po kasi talaga. Yung may mga tanim tapos binibenta po nila. Yung masarap pong bumili sa mga ganun. Sana mansanas kung ano-ano. Ito maanghang na po. Kasi medyo adult na. Hindi ko kaya. Sa tinira natin kanina medyo yang. Tingnan po natin isa kasi kanina na mainit. Pag mainit po kasi makunat. Pag lumamig at makunat pa rin, hindi ko po naprito ng maayos. Ay, hindi. Yung malamig na. Ibig sabihin, kanya, malutong na siya. Kaya na po kasi diba, nahirapan tayo. May parte siya dito. Medyo makunat. Ito yung piprito ko po ulit. Isa na to. Matira. Itatabi ko po. Sarap sa munggo. Diba? Pati lettuce. Sinuksong na sa asin na may Wow. Wow.
Aha. Kapag pinakukulo niyo po itong excuse me, balat ng baboy, yung pampalasa po, depende po sa inyo. Pero ang pinaka-safe po talaga, asim sa paminta. Kakunting pampalasa. Pero sa ito lang, gusto ko po itong medyo makunat ng konti. Dahil may part ka rin sa makunat. Kaya po yung tutuloy. Kanina mainit sana makunat. Winner na winner. Ang linamnam. Pag mga ganito po kinakain ko, walang kanin, pero ganito, na-enjoy ko po sobra. Siyempre, iba po yung pag may kanin kasi paborito ko, sinigang.
refreshing. Excuse me. Siyempre, hindi ka naman po titirahin po ito lahat. Marunong naman umaawa sa puso ko. Para bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin, Panginoon. Maraming salamat na po sa memory po sa amin sa araw ito. Bawat po ay safe, malayo, malapit po sa pamilya kami po lahat na tao sa buong mundo. Pagkabay po kami lahat na lumalaban po ng patas at wala pong inaaragabiyadong kapwa. Kaya na po bahala po sa akin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa akin ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyo oras nila sa pininakalakbay. Basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mo ng araw. Laban na!